Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon sa araw na ito. I believe that the Lord already blessed us today, that the Lord prepared our hearts sa ating pong pagsambang ginawa sa ating Panginoon, sa ating pong pag-aawitan. Inihanda ng Panginoon ang ating puso na tanggapin ang kanyang banal na salita wherever you are today. Ito man po ay umaga, gabi, tanghali o madaling araw. Pero ikaw po ay kasama namin, magkakasama po tayo ngayon na sumasamba sa ating Panginoon. Hindi lamang nagsisimba, naniniwala po ako na kung saan tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. I hope na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ay patuloy na nakakaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. And if ever na hindi man maganda ang ating sitwasyon ngayong araw na ito, I believe na hindi po nagkataon lamang na napapakinggan mo ang mensaheng ito. Naniniwala po ako na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon at ikaw ay magiging pagpapala. Hindi nagkataon na buhay ka pa, hindi nagkataon na nakakahinga ka pa, may pagsubok ka lang, pero naniniwala ko that God will do something amazing in your life today. So just sit back and relax, i-share mo itong link na ito na yung pinapanood ngayong araw na ito dahil hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon. Dahil ikaw din, hindi lang ako ang gagamitin ng Panginoon, kundi ikaw rin. Sa pamamagitan ng pag-share mo niyan, ay marami pang mga kaibigan mo, maraming mga kakilala mo ang kung saan makakarinig din na makapangyarihang salita ng Panginoon. And if you can tag your friends, ngayong araw na ito, sa mensaheng ito, itag mo yung kaibigan mo dahil may gagawin din ng Panginoon sa kanilang buhay. Pero alam niyo po ba na may mga bagay na kung saan nakakaligtaan tayo kapag tayo ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. Kapag dumadaan na sa pagsubok ang isang tao, may mga bagay na nakakalimutan siya. Minsan, dahil dumadaan siya sa pagsubok, nakakalimutan niya ng hindi naman talaga siya nag-iisa. Minsan kapag dumadaan ka sa pagsubok, nakakalimutan mo na hindi ka naman nag-iisa, na may katuwang ka naman talaga. Kaya lang dahil mahirap ang sitwasyon, feeling mo minsan na mag-isa ka na lang na lumalaban sa buhay, mag-isa ka na lang na kinakaya yung sitwasyon ngayon, wala nang nagmamahal sa'yo. Minsan nakakalimutan mong napagdaanan mo na yan o napagtagumpayan mo na yan dati. At minsan nakakalimutan mong anak ka ng Diyos. Yung isa sa pinakamasakit na makalimutan natin minsan kapag dumadaan tayo ng pagsubok na anak tayo ng Diyos. Na ang tatay natin ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na ang tatay natin, na ang Diyos natin, na ang Panginoon natin, na ang employer natin ay napakamakapangyarihan sa lahat. Nakalimutan natin na lingkod tayo ng Panginoon. Nakalimutan mong may pangako sa'yo si Lord. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, nakakalimutan natin minsan yung mga napakahalagang mga bagay na hindi mo dapat kalimutan. Kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, kaya nga lang dumadaan sa pagsubok, pagtapos nun kinakain na tayo ng matinding stress, kinakain tayo ng matinding anxiety, kinakain na tayo ng depression, kasi nga dumadaan tayo sa ganong sitwasyon. And alam niyo po ba mga kapatid, napakaganda po ng pag-uusapan natin because in the book that we are about to study today, the author of this book is simply saying FYI or for your information, kung sino man ang dapat na punong-puno ng pag-asa, dapat kayo yun na mga anak ng Diyos. Kung sino man ang dapat puno ng pananampalataya at pag-asa, dapat kayo yun na kung saan mga mananampalataya. Kaya nga ang hirap naman na yung mga kasama natin ay hindi naman nagsisimba, hindi naman nakakarinig ng salita ng Diyos, tapos tayo pa yung mariringgan ng mga dead words. Tayo pa yung nakikitaan ng kawalan ng pag-asa. Parang mahirap yon. Kaya lang, that's the reality. Tayo ay nakakalimot minsan. Lalo na kapag may mga mananampalataya na nakakalimot kapag tinatamaan na ng matinding pagsubok. Indeed, ang paalala ay isang malaking pagpapala. Ulitin ko, ang paalala ay isang malaking pagpapala. Kaya nga kapag may nagpapaalala sa'yo, maniwala ka, pinagpala ka. Kasi dumadating sa panahon na tayo ay nakakalimot. Kaya yung isang paalalang yun, na kung saan nakalimutan mo sana, hindi mo sana nagawa, na magdadagdag lang sana ng matinding utang, o kaya magdadagdag ng isang matinding karamdaman sa atin pag hindi natin nagawa,
yung mga napaka-importanting bagay na yon, talaga madadamage tayo, madadamage yung finances natin o yung buhay natin, buti na lang may nagpaalala. Kaya kung may nagpapaalala pa sa'yo, maniwala ka, pinagpala ka. I want you to open your Bible with me in 1 Peter chapter 1, verses 17 through 21. 1 Peter chapter 1, verses 17 through 21. And let's read in the New Living Translation. And remember that the Heavenly Father, napansin nyo po, dito ay paalala na agad, tapos Father agad yung nilagay dito, yung Heavenly Father agad. So, ibig sabihin, nasabi, anak kayo ng Diyos eh. And remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So, marami po nang sasabi na si Lord daw hindi na nagja-judge, na dapat na wala na tayong ginagawa because it's already done. Tama yun, done na. Pero after that, dapat may doing pa rin. Dapat may ginagawa pa rin. Hindi pwedeng mananampalataya tapos wala kang gagawin. Hindi pwedeng mananampalataya tapos walang rule. Tapos walang commandment. That's why the Bible said, if you love me, you will obey my command. Sabi ng ating Panginoon Kristo. Again, He will judge you or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Temporary residents. 18, for you know, eto na, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. 19, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Verse 20, God chose Him as your ransom long before the world began. But now, in these last days, He has been revealed for your sake. Through Christ, you have come to trust God, and you have placed your faith and hope in God because He raised Christ from the dead and gave Him great glory. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. In this chapter po mga kapatid, Peter, the apostle of Jesus, writes a letter to Christians facing persecutions to comfort them with the truth of who they are in Christ. So, ang mga mananampalataya nung panahon na ito ay dumadaan sa isang matinding persecution. At kaya sumulat si Apostol Pedro para i-comfort yung mga mananampalataya sa isang katotohanan, hindi kasinungalingan kasi hindi pambobola. Sa isang katotohanan kung sino talaga sila kay Kristo. Pinapaalalahanan sila. In fact, Apostle Peter is saying that they are children of God. They are children of God with every reason to rejoice in their salvation and future glory in eternity. Kailangan na kayo ng Diyos. You have every reason to rejoice. Why? Save kayo eh. Why? May magandang pangako si Lord sa inyo eh. Kaya nga in the Amplified Version, ang pagkasabi sa verse 18 and 19, you must know or recognize that you were redeemed or ransomed from the useless way of living, inherited by tradition from your forefathers, not with corruptible things, such as silver and gold, but you were purchased with the precious blood of Christ, like that of a sacrificial lamb, without blemish or spot. Again, Peter is simply saying, FYI, mga kapatid, FYI, kung sino man ang dapat na puno ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya, dapat kayo yun na mga anak ng Diyos. Dahil ang tindi ng ginawa niya sa inyo. So join me in our message today entitled FYI. FYI, for your information. Every time na tayo ay tinatamaan ng matinding loneliness, every time na tayo ay dumadaan sa matinding persecution, every time na tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, talagang dumadaan naman talaga tayo sa ganon. Kaya lang may tendency na makalimot tayo. May tendency na kainin tayo ng fear na yon o ng worry na yon.
Pero kapatid, may paalala ang Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Sinasabi ni Lord, FYI, for your information. So ito yung mga dapat mong malaman, yung pag-aaralan natin ngayon, noong nagkabayaran para sa iyong mga kasalanan. Nung nagkaroon ng bayaran sa ating mga kasalanan, teka lang, hindi simple yun. Dapat mong maalala ito nung ikaw ay binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. So if you're ready today and you believe that God will bless you, that God will speak to you, sabihin mo sa Panginoon ngayong araw na ito, speak Lord, your servant is listening. So if you're ready, I want you to type the word Amen right now, declaring na handa ka na ngayong araw na ito na makinig ng salita ng Panginoon at handa ka na napagpalain din ng Panginoon. Just declare it right now. Write the word Amen wherever you are. Kung kaya mo naman i-type yan, kung kaya mong isulat yan, do it right now. And I believe na kung saan kakausapin tayo ng Panginoon. FYI, mga dapat mong malaman nung nagkabayaran para sa iyong mga kasalanan. Number 1, verse 18 and 19. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from empty way of life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Sabi dito, yung mga dapat mong malaman nung nagkabayaran para sa iyong mga kasalanan. Number 1, there was a redemption. There was a redemption. Merong redemption na nangyari. The redemption means to purchase a slave from the slave mart. To purchase a slave, dati kasi parang ano yan may, sabaga sa Pilipinas, parang may kartemar ng mga slave dati. Pag pumunta ka doon, sa lugar na yon, hindi siya black market legal to Okay, parang nandoon ka sa isang slave mart. Di ba, may bilihan ng mga kalapate, ibon, isda, bilihan ng mga aso. Nandoon pero eto, may sanlaan din dati. Binibili nila yung mga slaves. Dati, kaya nga, pag inisip natin to redemption, to purchase a slave from the slave mart, or to buy back. To buy back again. So here, dito sa point natin na ito, first, let's look at the payment of redemption. The payment of redemption. So sinabi dito lininaw, ano yung hindi pinambayad dito at ano yung pinambayad. So nakalagay dito, not with perishable things. Not with perishable things. Perishable or corruptible sa ibang translations. Ito po yung Greek word na thartos. Ang ibig sabihin po nito is subject to decay or destruction or perishable. Ibig sabihin, ito po mga kapatid ay naluluma, ito ay nawawala, ito ay nasisira. Silver and gold are the most that man can pay for redemption. Ito yung pwedeng gamitin ng mga tao para magbayad ng, para pantubos silver or gold or yung pera. But tandaan natin, silver and gold are perishable. Ito po mga kapatid ay nasisira. Ito po ay nawawala. You can take it with you all the time or forever. Hindi pwede dun. So yung currency na ito, sinasabi lang ni Apostol Pedro ay limited to this life only. Napaka-limited dito sa buhay natin. At wala na itong value sa susunod na buhay. At walang value ito. So silver or gold could not redeem us. Money, material things could not redeem us. Hindi nito kaya. Sinasabi lang ni Apostol Pedro dito na hindi nito kaya tayong tubusin. Walang kakayahan ito na tubusin tayo. At wala itong panghabang buhay o pang-eternal na value. You know what? So many today are trying to buy happiness. They are trying to buy freedom. To other people, happiness is a weekend. Sa isang mamahalin na hotel, sa isang mamahalin na lugar. For some people, happiness is a trip to not to Jerusalem, but alam mo yun po yun, mga kapatid, sa iba't ibang bansa. To some, happiness is driving a luxury car.
Masaya ako kapag meron ako nito. Masaya ako kapag pumunta ako dito sa ganitong lugar. Masaya ako dito pag meron akong ganitong material na bagay. But at the end of the day, their lives are still empty and void of purpose. May mga tao na pilit nilang binibili ito. Pero pagtapos gumastos ng 10 milyon, pagkatapos gumastos ng 100 million sa isang araw, o sa isang linggo, at the end of the day, yung iba magpapatiwakal pa rin. Yung iba, madidepress pa rin. At yung iba, mga kapatid, ay susuko pa rin sa buhay. Again, tinasabi dito ni Apostle Paul dito sa passage na ito, kung meron mang mga tao na dapat puno ng pananampalataya, dapat kayo. Dapat kayo yun na mga anak ng Diyos. Sinasabi niya, dapat kayo yun. But nakita natin yung payment ng redemption is not with perishable things. But ano yung payment dito ng redemption? Actually, nadaanan na rin natin to ng bagya nung mga nakaranap na pag-usapan natin. But sinabi dito, but with the precious blood of Christ. Not with perishable things, but with precious blood of Christ. So the price of our redemption is the precious blood of Christ. So nilinaw dito, hindi lang simpleng blood of Christ yung description. Sinabi pa dito na yung precious blood of Christ daw ito. Actually, the word precious is the Greek word timios. Yung word na precious dito, ay yung ginamit dito is the Greek word timios. Ang ibig sabihin, exceptional value. Of great worth. Yung parang ang dating walang kapantay na value. Walang papantay. Napakataas ng value na hindi kayang pantayan na iba. So don't ever think that salvation is free. Don't ever think that salvation is free. In fact, it is costly. Napaka-costly ng salvation natin. Napaka-costly ng ginawa ng ating Panginoon. Napaka-costly. Nabanggit na po natin yan noong nakaraan. Indeed, someone else paid the price, then invites us to take freely. Yung inaalok niya. May nagbayad. Pero ini-invite tayo na kunin natin. Kasi pwede mo naman soli, pwede mo wag pansinin, may binibigay sa yung regalo. Kaya hindi porket regalo, hindi porket grace, ay mapapasayo na agad. You need to accept it. You need to believe. You need to accept. Kinakailangan, that's why John 1:12, yet to those who received Him, to those who believe in His name. Sino yon? Si Jesus na full of grace and truth. He gave them the right to become children of God. So this kind of payment for our redemption shows the tremendous value God places on us. So yung ganito kataas na uri ng bayad, mapapansin mo, ang tindi ng nilagay na value ni Lord para sa atin. Ang ganda ng kalagayan niya. Tapos binayaran ka niya ng ganito kalaki. Remember that no one can pay the price to redeem his soul from death. And only God can redeem His people. Tanging ang Panginoon lamang. Again, basahin ko po yung verse 19. The blood of Christ save you. This blood is of great worth, of no amount of money can buy it. No amount of money can buy it. Christ was given as a lamb without sin and without spot. Sabi, no amount of money can buy it. Kasi kapag may kaya mo, hindi ako lang, utang na loob ko pa sa'yo yan eh. Kaya ko naman to eh. Kaya lang, kahit na anong sabihin mo, kahit na gaano kalaki ang pera mo, kahit na gaano katindi ang ari-arian natin, sinabi, this blood is of great worth and no amount of money can buy it. No amount of money. Second, let's look at the purpose of redemption. Una, nakita natin yung payment ng redemption. Hindi ito yung mga perishable things, but ito yung precious blood of Christ. Ibig sabihin, walang kapantay yun. Si Lord lang makakagawa nun. Pangalawa, let's look at the purpose of redemption. Bakit ba? Kinakailan ng redemption. Sabi dito, you were redeemed from the empty way of life. Sabi dun sa NIV, you were redeemed. Importante po ito, empty way of life. Ibig sabihin nitong empty way of life, it means foolish, unprofitable, full of vain hopes. Foolish. Worthless na ginagawa. Empty way of life. Nangyari na ba yan?
sa'yo na sinasabi mo, ang tagal mo na buhay, ang dami mong ginawa sa buhay, tapos sinasabi mo, ito lang, nangyari sa buhay ko? Ano mga pinagagagawa ko sa buhay? Tapos sasabihin at the end of the day, this life is nothing. Ano ba to? Ang dami pong nagsabi niya, natadtad ng pera. Ang daming nagsabi niya na naranasan na halos lahat ng layaw sa buhay. Nasasabihin at the end of the day, kulang ang buhay na to. May kulang ang buhay ko. Ano tong mga pinagagawa ko? So dito, you were redeemed from the empty way of life. At ang mabagyat dito, sabi, hindi mo naranasan yan ng wala lang. Ito, tignan nyo po. Yung susunod, handed down to you from your ancestors. Bigat, no? Pwede pala, yung kakawalang kwenta ng buhay ay ipasa natin sa susunod na henerasyon. If you want to secure the next generation, kinakailangan tayo mismo mag-ayos ngayon. Kasi pwedeng magpasa ng mali. Pwede nga magpasa ng tama eh. Hindi pwede rin magpasa ng mali. So kung pwede magpasa ng virus, pwede rin magpasa ng victory. Pwede. But dito makikita natin mga kapatid, handed down to you from your ancestors. Pinasahan kayo ng empty way of life ng mga ancestors ninyo. Alam niyo po ba mga kapatid, para lang makita natin ang buo, ano itong pinasang ito? Ano itong mga ancestors na ito? Ano ba itong pinasa sa kanila? Remember that the Jews has innumerable burdens of empty ceremonies and useless ordinances. Punong-puno sila ng mga burden na ganyan, yung mga empty na seremonya, useless na ordinance. Hindi ko sinasabi yung nasa salita ng Diyos. Na nandirito, mamaya papaliwanag ko po yan, dito papaliwanag ko po. At sila po mga kapatid ay nakareceive ng tradition na nanggaling sa kanilang mga ninuno. Nakareceive ng tradisyon na galing sa kanilang mga ninuno. By the way, walang masama sa tradisyon kapag ito ay naaayon doon sa salita ng Diyos. Kaya lang itong binabanggit dito lagi na empty way of life, itong mga maling tradisyon na ipinasa, ito yung tradisyon na ipinasa sa mga ancestors nila. For example, yung fathers, rabbis, or priests. At ito pong lumang tradisyon na ito ay naipasa sa kanila. Matagal na panahon, naging kultura at naging tradisyon. Pero mga kapatid, sinasabi dito, mali yung naipasa sa inyo. Ngayon ang tanong, ano ba yung maling naipasa sa kanila? Ito tignan nyo maigi. Ano ba yung maling naipasa sa kanila? Yung commandments ba ni Lord o yung tradition ng tao? Kasi minsan, baka hindi natin ma-distinguish dito. Bakang itapon natin yung commandment ni Lord o yung rule ng Panginoon o yung law ng Panginoon, whereas hindi naman yun yung pinapatapon. Baka ang pinapatapon, yung tradition lang. Malinaw po dito mga kapatid. Empty way of life. Ano yun? Yung word of God, empty? No. Bakit mo itatapon yun? Bakit mo buburahin yun? Matthew chapter 15 verses 1 hanggang 9. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders?" Bakit yung mga disciple mo? Sabi ka sa Panginoong Hesus, na mga Pharisees and teachers of the law, bakit yung mga disciples mo binibreak yung tradition ng mga matatanda? Bakit binibreak yung tradition na nakasanayan na naipasa ng mga elders? They don't wash their hands before they eat. By the way, hindi po dugyot ito Ito po yung washing na tradisyon. Hindi po ito dugyot yung mga disciple ni Jesus Christ, di man lang naguhugas ng kamay. Hindi po ito mga kapatid. Ceremonial washing po ito mga kapatid. Okay? Verse 3, Jesus replied, "Why do you break the command of God?" Ulitin ko Sabi dito, why do your disciples break the tradition? Sinabi naman dito ni Jesus, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Bakit mo binibreak yung command for the sake of your tradition? Verse 4, for God said, honor your father and mother. And anyone who curses their father and mother is not to be put to death. But you say that if anyone declares
that what might have been used to help their father or mother is devoted to God. They are not to honor their father and mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. Ito na naman. You nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites. Sabi ni Jesus Christ, ang sakit. You hypocrites. Dapat hindi na ganyan nagsasalita mga lingkod ng Diyos. Isaiah was right, sabi ni Jesus Christ, when He prophesied about you. Verse 8, these people, ganda nito, these people honor me with their lips. Hallelujah, praise the Lord. I love you, God. But their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Their teachings are merely human rules. Ano yung pinapatanggal? Yung commandment, yung rule? Hindi. Ang pinapatanggal, hindi yung nakasulat sa Bible. Ang pinapatanggal, yung pinapractice nila na wala sa Word of God. Why? Even today, there are so many do-it-yourself religions. Kung ano yung nasa puso mo, sabihin mo na lang, word yun ni Lord. Sabihin mo na lang, ganito yung gawin mo. Nakuha po natin mga kapatid, hindi pinapatanggal ni Lord yung commandment. Ang pinapatanggal ni Lord, yung pinapractice ng tao na kung saan hindi nasusulat at hindi naaayon sa salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano ang dapat natin gawin? Itapon ang Ten Commandments? Recently, I've heard a lot of videos na pinadala sa akin, na nakita ko mga kapatid, na napanood ko mismo, yung iba itapon ang Ten Commandments. Kasi wala na daw yun. Hello, ba't mo itatapon? Word of God. Hindi, basta itapon ang Ten Commandments kasi Old Testament na yun. Yung iba naman, itapon ang Old Testament. Itapon naman ang New Testament. O kaya wala na yan. Wala na yung mga, itatapon ba talaga? O itapon ang man-made tradition at sundin ang commandment ng Panginoon. Itapon ang human-made na tradition, ang man-made na tradition, ano ba dapat sundin? Yung tradition o yung utos ng Panginoong Hesus? Tingnan niyo po itong maigi. Matthew chapter 5 verses 17 hanggang 20. Do not think that I have come, Jesus is speaking here, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Pag sinabing law sa prophets, mga kapatid, ibig sabihin, ito yung written word sa kanila dati. Ito yung Hebrew na Old Testament. Ito yung Hebrew Bible. Okay? Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Yung iba, ina-abolish eh. Si Kristo nga hindi eh. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Sabi ng Panginoong Hesus, for truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Kahit tuldok, kahit maliit na letra, hindi daw mawawala, hindi i-abolish ni Lord, hindi tatanggalin ng Panginoon. 19, therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Wala pong kinalaman ito, mga kapatid, sa Ten Commandments lang. Sa Ten Commandments, may kinalaman po ito sa mga pinapractice ng mga elders na naipasa sa kanila na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Na hindi nasusulat sa salita ng Diyos. Ito po yung pinapatanggal ng Panginoon, hindi yung Word of God. Ang pinapatanggal ng ating Panginoon, hindi po. Kung tinanggal mo yung Ten Commandments, paano yun ngayon? Masama ba yun? Bawal magnakaw.
Nakuha natin. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Masama ba yun? Ba't mo tatanggalin? Hindi pwedeng tanggalin yun. O sabihin na natin yung pagdating sa Sabat, hindi naman na ginagawa. Pero mga kapatid, Jesus is the Lord of the Sabbath. In-upgrade niya pa nga. Tama, finulfill niya eh. Lalo niya pang inayos. Nakuha po natin mga kapatid. Kaya lang, ito yung mga ipinasa. Human-made na rule. Man-made na interpretation. Man-made na kung saan mga naririnig, pati ngayon na kung saan hindi naman naaayon sa salita ng Diyos, pero pa Jesus. Pero may relihiyon na dala. Kapatid, napakahirap po nun. So ang matindi nito, lalo ka lang mawawala at masasayang yung mga na-receive mo. So tandaan po natin mga kapatid, ang itinatapon, yung mga ipinasang mali, at hindi mga kapatid, yung mga binabasa natin sa salita ng Diyos na itinuturo naman ng Panginoon. Hanggang dito sa New Testament. So the purpose of our redemption o pagtubos na ginawa ng Diyos is to redeem us from the empty way of life. I-redeem tayo dun sa empty way of life, dun sa mga naipasa na kung saan hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Empty way of life, yung mga ginagawa natin na walang value pagdating kay Lord. Nakuha po natin kasi pwede kasing gumagawa ka ng isang bagay pero hindi naman yun yung pinapagawa sa company nyo. Nangyari na ba yun mga kapatid? Ang dami mong tinapos pero hindi naman pala yun ang dapat mong tapusin. Tapos sasabihin mo, mali. Sasabihin na lang natin, ano itong ginawa ko? Hindi naman to. Napansin nyo po? Ang daming sinayang. Ganon din to sinasabi ni Apostol Pedro. Dami niyong ginawa. Hindi naman niya yung pinapagawa. Kaya lang ipinasa sa inyo. Empty way of life. Again in verse 18. Kaya sinabi dito, God paid a ransom to save you from the impossible road to heaven. From the impossible road to heaven. Hindi po ito mga kapatid, pinapatanggal yung empty way of life na ito. Hindi po ito pinapatanggal yung commandments ng Panginoon. Sabi ng iba, ang bigat kasi may 613. Sa bansa nga natin, mas marami pang ang law eh. Pero dapat mong sundin yun kasi mapapahamak ka. Hindi po yun yung pinapatanggal. Ang pinapatanggal dito, yung hindi kasama dun sa law na binigay ng Panginoon. Na hanggang ngayon, pinapapractice ng ating Panginoong Sukristo. Nakuha po natin mga kapatid. Kasi yung 613 na yun, yung sabihin na natin, hindi eksakto na yun. O kaya sabihin na natin yung 10 Commandments na yun. Ang problema kasi, itong mga ito, yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, dinadagdagan pa nila ng kung ano-anong mga practice. Na kung saan pag hindi mo ginawa, yung eksaktong hugas ng kamay, yung eksaktong tilamsik ng tubig, doon sasabihin nila, ay wala, makasalanan ka. Ay wala sa iyo si Lord. Ay wala, mali ka. Dapat ganito yan. Dapat ganyan yan. Wala nga yun dun eh. Actually mga kapatid, until now, nire-review ko yung 613 na yun, wala nga yun dun eh. Ang dami na nga, dinagdagan mo pa ng mali. Ayun ang mahirap. Walang problema sa rule. Ngayon, ang problema, yung dinadagdag na wala naman dun sa rule. Yun ang problema. Empty way of life. Ang daming ginagawa ng mga tao, nagsasakripisyo ng ganyan, na nagsasakripisyo ng ganito, halos magpakamatay na, tapos wala naman pala. Ang tawag doon ng Bible is empty way of life. At ang maganda mga kapatid, good news, doon tayo niligtas ng ating Panginoon. Doon tayo tinubos ng ating Panginoon. Yung empty way of life na yon, yung kasalanan natin, kala kasi natin, mababayaran natin yung kasalanan natin sa mga pinagagagawa natin na kung saan hindi naayos sa salita ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti, okay na yan, para maligtas ako. Okay na tong ganito. Okay na yung hindi ako masyadong nagagalit. Wala naman akong tinapakan na tao. Wala kang tinapakan na tao, wala ka rin naman Kristo. Paano ka mapupunta sa langit dun? Kailangan may susi. Nakuha po natin mga kapatid. Kahit na may pambili ka ng gasolina, kung wala ka naman susi, hindi mo mabubuksan yan, hindi mo rin madadrive yung sasakyan. Kahit mabait tayo, pero wala tayong Jesus Christ, hindi tayo mapupunta sa langit. So kinakailangan natin yung inialay ng Panginoon, yung ibinayad ng Panginoon. Kailangan natin yung pantubos ng Panginoon. For it is by grace that you have been saved, not by works, so that no one can boast. Yung works na binanggit doon mga kapatid, ito yung way of life na binanggit. Kasi work din naman yung pagtanggap, yung pananampalataya.
Pero yung empty way of life na ito yung mga Jesus plus. Kinakailan magpa-circumcise, kinakailan gamit na ito. Kapatid, tinubos ka na ng Panginoong Kristo. Therefore, listen to this, dapat utak malaya ka na at hindi utak nakasanla. Dapat ang isang Kristiyano ay utak malaya at hindi utak na nakasanla. May redemption na nangyari. So every time mga kapatid na feeling mo ikaw ay nakakulong sa pagkakasanla, na feeling mo na hindi ka na makakalaya doon, tandaan mo kapatid, may tumubos na sa'yo. Dapat utak malaya ka at hindi utak nakasanla. Pangalawa, mga dapat nating malaman nung nagkabayaran na sa iyong mga kasalanan. Una, there was a redemption. Tinubos ka na. Ibig sabihin, kaya mo na bumalik, kaya mo na magtagumpay, ikaw man ay nadapa, kaya mo kapatid na makabalik, kaya mong umayos, kaya mo magtino. Why, tinubos ka na ni Kristo, kaya mo yan. Type mo nga dyan sa comment section, sabi mo, kaya mo yan. Kasi nga, enable na tayo na ng Panginoon. Tinubos na tayo ng Panginoon. Ayaw, dapat hindi utak tayo nakasanla, dapat utak malaya tayo. Pangalawa, verse 20. He was chosen before the creation of the world. Biruin mo, dinagdag to, importante itong 20 ito. Verse 20, He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Number 2, there was a revelation. Mga dapat mong malaman nung nagkabayaran para sa iyong kasalanan. Number 1, there was a redemption. Pangalawa, there was a revelation. First, let's look at the plan of His revelation. May plan itong revelation na ito. In fact, mga kapatid, it was an old plan. Ito yung old plan. Tignan niyo pong maigi. He was chosen before the creation of internet. Before the creation of the world. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. In fact, mga kapatid, yung ginamit dyan sa mga mas literal na versions, ang sa pagkasabi dito, for He was foreknown. Chosen. Yung iba, He was foreknown before the foundation of the world. So Peter is not saying in this verse that God simply knew ahead of time that He would send His Son to redeem sinners. Hindi lang sinasabi, ay alam na ni Lord yan ahead of time. But he was also saying that God also willed or planned it to happen. Importante yun kapatid, hindi lang alam. Kasi yung iba alam, hindi ganun si Lord. Si Lord nung alam niya, may ginawa siya. May ginawa ang Panginoon. Actually, the Greek word foreknown is the Greek word, the word foreknown mga kapatid is the Greek word proginosko. Proginosko, ibig sabihin, from. Yung ginosko naman ay before. So, ibig sabihin, it literally means to know about an event before it happens. To know about an event before it happens. Pero mga kapatid, ang kagandahan, nasa perfect tense ito. Kapag binasa natin sa Greek lalo, nasa perfect tense ito. Pag sinabing perfect tense, it speaks of a past complete action with continuing impact. Pag sinabing perfect tense, ito ay past completed action na may continuing impact. Kaya nga pag sinabi natin halos ngayon na perfect tense, ang actually it covers the past, present, and future perfect tenses. Past, present, and future perfect tenses. Kaya nga, sometimes ang tawag natin dito ay complete tenses. Ito yung ginamit dito na statement dito sa passage na ito. Ibig sabihin, the plan of salvation was planned in eternity past, even before Adam sinned. In other words, kapatid, hindi po si Lord nabigla nung pinagplanuhan niya to. Yung iba, di ba, saka na magagawa ng plano kapag nabigla na siya. O ito gagawin natin. Naku, grabe. Ito gagawin natin. Hindi po na off guard si Lord dito. Hindi po na off guard si Lord dito. Napagplanuhan niyang maigi ito. At yung planong yun, mga kapatid, may effect sa present at sa future. Kaya nga po sinabi ng isang scholar na si Stephen Cole, the cross was not just God's last-minute plan.
Ulitin ko, the cross was not just God's last-minute plan put into place after man fell into sin. He ordained it well in advance for the creation of the human race. Foreknowledge doesn't just refer to God's knowing in advance. It implies His purpose and plan. Ang foreknowledge, mga kapatid, doesn't just refer to God's knowing in advance. Yung sinabi ditong foreknowledge, it also implies His purpose and plan. That's why Ron Hamilton said, before I loved Him, He loved me. Referring to God. Before I loved Him, He loved me. Before I found Him, He found me. Before I sought Him, He sought me. Yes, Jesus cares for me. Edmund Hebert explains that God foreknowing does not imply here intellectual apprehension lang. Hindi yung alam lang. It also indicates an active and affectionate desire. Listen, active and affectionate desire to bless. Yun yung statement doon na binanggit dito. Active and affectionate desire to bless. Hindi yung alam. Kasi maraming taong alam pero walang pakialam. Maraming taong may alam. Alam nila, pero walang pakialam. Hindi ganun si Lord. Hindi ganun yung foreknowledge. Hindi ganun yung foreknew na binanggit dito sa Panginoon. It indicates an active and affectionate desire to bless. Yung alam niya, mga kapatid, pinut niya into action para pagpalain tayo. And this leads us to the second subpoint. Second, let's look at the purpose of His revelation. Una, may plano, pero may purpose yung revelation na yon. Ibig sabihin ng revelation, di ba, hindi lang, liligtas na kayo. Yung pag-reveal sa ating Panginoong Kristo, bakit pa siya pumunta dito? May purpose. Verse 20 again, God chose Him for this purpose long before the world began, but only recently was He brought into public view in these last days as a blessing to you. Ang ganda. He brought, sabi dito, into public view in these last days as a blessing to you. By the way, paliwanag ko maikli mga kapatid yung ibig sabihin ng last days kasi importante dito. Bakit kinakailan magkaroon ng public view? Kinakailan magkaroon ng revelation of Jesus Christ? Pumunta siya dito sa mundo. At sinabi dito, in these last days, nung pumunta ang Panginoong Kristo sa atin. So, yung last days dito in this context refers to the time beginning with Christ's first coming. Time beginning, pag sinabing last days, time, ito yung time, days, ito yung time, or last time sa ibang passage, ito yung time beginning with Christ's first coming and extending to the time of His second coming. Okay? Kaya iba yung last days at iba na yung the day of the Lord. Iba na yun. Okay? Kaya nga in the day of the Lord, sinasabi natin mga kapatid, ito yung pagdating ng tribulation hanggang sa end ng millennial reign of Christ. Iba yung the day of the Lord. May series din yun. Pero yung series na ito, iba to mga kapatid, yung last days. Ibig sabihin, nagsisimula ito with Christ's first coming at nag-e-extend ito to the time of His second coming. So para itong NBA or PBA finals, itong last days. Ibig sabihin, may game 1 hanggang game 7. Kaya nga, last days. Parang NBA or PBA finals na may game 1 at game 7. Ngayon ang tanong, ano ba ang meron sa last days? Ba't kinakailangan magkaroon ng revelation of Christ? I-reveal ang ating Panginoong Kristo. Ano bang meron sa last days? 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4. It is important for you to understand what will happen in the last days. Sabi dito, Apostol Pedro rin. Sabi niya, it is important for you to understand what will happen in the last days. Ano ba mangyayari? People will laugh at you. Hindi. People will laugh at you. They will live following the evil they want to do. Verse 4, they will say, Jesus promised to come again. Where is He? Our fathers have died, but the world continues the way it has been since it was made. Saan? Saan yung pagbabalik? Saan? Pagtatawanan daw tayo. Yun ang meron sa last days. Papahiyain ka, pagtatawanan ka, pipilosopohin ka.
Ano pang meron sa last day? 2 Timothy chapter 3 verses 1 through 5. Remember this. There are some, tignan niyo po, remember this, there are some terrible times coming in the last days. Kaya pala kinakailangan magkaroon ng revelation of Christ kasi dun sa last days na yon may terrible days. Ano yon? Verse 2, people will love only themselves and money. Mamahalin nila ang kanilang sarili. Kaya nga mahirap pag mahal mo lang sarili mo. Kaya hindi yun ang utos ng Bible. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. But in the last days, people will love money, will love only themselves and money. They will be proud and boast. They will be proud and boast about themselves. They will abuse others with insults. They will not obey their parents. They will be ungrateful and against all that is pleasing to God. Ayaw nila yun. Yung nakaka-please kay Lord. Verse 3, they will have no love for others and will refuse to forgive anyone. They will talk about others to hurt them and they will have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Verse 4, people will turn against their friends. They will do foolish things without thinking. They will do foolish things without thinking and will be so proud of themselves. Instead of loving God, they will love pleasure. Verse 5, they will go on pretending to be devoted to God. Ang matindi. Yung sinasabi dito, hindi mga walang mga binabanggit na Lord, Lord. But they will go on pretending to be devoted to God, but they will refuse to let but they will refuse to let that devotion change the way they live. Stay away from these people. Stay away from these people. Kaya nga pumarito ang ating Panginoong Kristo para i-reveal siya. Dahil may terrible times na mangyayari ngayon. Kaya nga sinabi sa J.B. Phillips, sa verse 20, na itong text natin, it is true that God chose him to fulfill this part before the world was founded, but it was for your benefit that he was revealed in these last days. Kinakailangan magkaroon ng physical revelation. Kinakailangan mai-reveal si Kristo dito. Why? Para daw sa benefit natin. You know what? The great truth revealed in the New Testament is that the eternal God became one of us and He became human being. Diyan, naalala mo ito po, John 1:1. Lalo na yung John chapter 1 verse 14. Verse 14, and the Word became what? Became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the one and only begotten of the Father, full of grace and truth. Yung Kristo daw, mga kapatid, yung Diyos na nagkatawan tao, na ang pangalan ay Jesus, pumarito sa mundong ito, mga kapatid. Full of grace and truth. Tandaan po natin yun. Hindi lang grace. Full of grace and truth. Ito yung grace na puno ng katotohanan at hindi yung grace na puno ng kasinungalingan. Ito yung grace, mga kapatid, na hindi pambobola para lang hindi mabigat. Para wala kang susundin, para magaan. Hindi po ito yung grace na binanggit dito. Yung Jesus na pumarito sa mundo, full of grace and truth, ito yung kaya mong tindigan na mahal ka ni Lord. Kahit na ikaw ay tad ng kasalanan dahil ito ay mababasa sa kasulatan. Mababasa sa salita ng Diyos, hindi pambobola. At hindi merely emotion lamang. Kapatid, matitindigan mo yon. Why? Full of grace but full of truth. Mamabasa mo, hindi, mahal na mahal ako ni Lord. Saan? Ano sinabi? Kahit na nung makasalanan ka, mahal ka ng Panginoon. Yes, Romans 5:18. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kahit na tayo makasalanan pa, kailangan para maligtas tayo, kailangan una siya magmahal. Kaya nga kung gusto mong may maayos na relasyon, kinakailangan ikaw yung unang nagpapakumbaba. Kung gusto mo maayos. Nag-aaway kayo mag-asawa, nag-aaway kayo mag-jowa, naaway kayo magkapatid, gusto mong maayos, hindi ka naman nagpapakumbaba. Kung may unang nagmamahal at may gustong unang mag-ayos, maaayos talaga. Unless ayaw ng tao. Pero mas malaki ang chance na maayos kasi may naunang nagmahal. Itong ginawa sa atin ng Panginoon Kristo. Hindi bola ito. Kasi nasusulat.
Nakuha po natin, kaya full of grace and truth. Dapat yung love na tinuturo natin, dapat may foundation sa salita ng Diyos para kaya mong panindigan. Hindi kasi siya bola, siya ay katotohanan. Nakuha po natin, kaya sabi ng Wycliffe Commentary, Christ's suffering was no emergency. Yung pagpunta niya dito, yung planong yun, mga kapatid, was no emergency. Why? May purpose kasi siya. Hindi siya a mere contingency plan. It was God's best plan in view of man's sin. This would have been a comforting thought for Christians now hard-pressed themselves. Ang malaman ng mga Kristiyano na ang Panginoon ay pumarito kasi may purpose. Nakuha po natin mga kapatid, may purpose ang pagparito ng Panginoon. Bakit siya pumarito? 1 Timothy chapter 1 verse 5, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Pumarito ang Panginoon para iligtas sa mga makasalanan. Alam nyo, ako nga yung pangunahin doon ng makasalanan eh. Buti na lang, may pumuntang Jesus. Buti na lang. John chapter 12 verse 46, I have come into the world, sabi ni Jesus Christ mismo, as a light, so that whoever believes in me may not remain, in darkness. Kaya ako pumarito as a light. Why? Kapag wala kang ilaw, madalas nadadapa ka. Kapag wala kang ilaw, ng lakad ka, nadidisgrasya ka. Maraming mga kasamaan, maraming kababuyan, maraming kapahamakan na mangyayari. But thank God, sabi niya, thank God, kasi buti na lang, pumarito ang ating Panginoon Kristo. Sabi niya, I have come into the world as a light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. Gusto ng Panginoon, kapatid, hindi lang happy ka. Gusto ng Panginoon, makalaya ka sa kadiliman na yan, na kung saan hindi mo kaya. Hindi naman siya pupunta dito ng kaya mo. Good news, kapatid, makinig ka maigi. Dahil hindi mo kaya, kaya pumarito si Lord. So don't ever tell me, Pastor, di ko na kaya to. Susuko na ako. Kaya nga, hindi mo kaya. Kaya nga pumarito ang Panginoon. So kapag may sitwasyon ka, kapatid, na hindi na kayang makalaya, na hirap ka na, listen to this very carefully. Kaya pumarito ang ating Panginoon kasi sinabi niya at alam niyang hindi mo kaya. Kaya every time na mararamdaman mo, every time, kapatid, na papasok sa isip mong hindi mo kaya, sabi mo, thank you, Lord. Pumarito ka. Kasi kinaya mo yung mga bagay na hindi ko kaya. Kapatid, FYI. Mga dapat mong malaman nung nagkabayaran para sa iyong mga kasalanan. Una, there was a redemption. Pangalawa, there was a revelation. And I will end with this, yung verse 21. Tignan niyo po itong maigi. Sabi dito, through Christ. Ako, guhitan niyo yan. Through Christ, tukulayan niyo yan. Through Christ, you have come to trust in God. Mabigat yung statement doon. Sa uli, through Christ, you have come to trust in God, and you have placed your faith and hope in God, because He raised Jesus from the dead and gave Him great glory through Christ. The word through, gusto ko pong makita mo itong maigi, mga kapatid, is the Greek word dia. Yung binanggit dito, through, ang ibig sabihin ay dia. Ito po ay preposition of intermediate agency. Preposition of intermediate agency. So idea, so yung ideyang ito, mga kapatid, ang ibig sabihin nito is by means of, through, sa Tagalog, sa pamamagitan ni Kristo. So through here refers to the means by which something is accomplished. So whenever, listen, every time na nai-encounter mo itong word na through dito or by, na nag-e-express ng agency or by means dito, pause and ponder for a while. Hihinto ka ng konti at magbulay-bulay ka every time na may word na through or by. Magbubulay-bulay, hihinto. Ano yung pagbubulayan mo, kapatid? Pagbubulay-bulayan mo, what is the agent or instrument na ginamit dito? And what is accomplished? Ano yung instrument
ano yung agent, at ano yung na-accomplish ng instrument na yon. Okay Yun ang isipin mo lagi. Pag sinabing through, isipin mo, ano yung agent? Kasi, instrumento nga So, dapat may ma-accomplish yun. For example, gitara, dapat tutunog siya. Okay, may makikreate na musika. For example, lutuan, dapat may maluluto siya. Nakuha po natin, ganun yung ginamit dito na word na diga. So, through Him, emphasizes that we are what we are as children of God only because of our personal relationship with God. So in this context, yung intermediate agency dito is Christ. Ito yung instrumento, si Kristo. His death, burial, and resurrection. And the act or accomplishment dito is that we have been born again or saved. Si Kristo, namatay, muling nabuhay, at accomplishment nito, tayo ay pinanganak muli, at tayo ay naligtas. Kapatid, buti na lang may tumubos sa iyo. Kung ikaw ay malapit ng marimata, at lalo't higit sa lahat hindi mo kaya, at hindi ko kaya, buti na lang may instrumentong ginamit, at nagtagumpay yung instrumentong yun. Again, tayo po ay nasa last days na. Buti na lang, ni-reveal ang ating Panginoon. Para po tayong nasa NBA Finals, katulad ng sabi ko, may Game 1 hanggang Game 7. Kaya lang hindi madali ang Finals. Dahil gagawin ang lahat ng kaaway. Pati pinakamaduming kaya niyang gawin para lang masira ka, gagawin lahat ng kaawayan para lang matalo ka. Sisirain ka niya, wawasakin ka niya nga. Kaya ingat mga kapatid. Lahat ng madudumi na pwedeng gawin ng kaaway, ibubuhos niya na sa finals na yan. Sa last days na yan, ibubuhos niya. Kaya mga kapatid, listen very carefully. Kumapit ka doon sa magcha-champion. Dahil mahirap yung kalagayan natin ngayon, kumapit ka na dun sa magcha-champion or dun sa alam mong champion na. Doon ka kumapit. And I want you to know, mga kapatid, pwede mong kapitan ng ating Panginoon. Na pwede kang kumapit sa Kanya every time na mahirap na yung laban. Every time na sharpshooter yung mga kalaban, tinatamaan ka, naiiskuran ka. Pwede kang kumapit sa Panginoon. Why? Because Jesus already won the battle 2,000 years ago. Maybe some of you, kapatid, naisahan ka ng kaaway o natambakan ka na ng kaaway. I want you to know, nag-champion na si Jesus 2,000 years ago. Good news. Paano yung pastor na iskuran ako? Paano yung pastor na tambakan ako? Paano yung pastor? Paano yung pastor? Huwag ka mag-alala, kapatid. Champion na si Lord. Maybe sinasabi mo, pastor, natambakan na ako. Lumubog na ako sa kasalanan. Lumubog na ako, hindi ko kaya, kapatid, nag-champion na si Lord. Kaya sinabi dito, through Christ. Through Christ. Through Christ, you can bounce back. Through Christ, you can break through. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid, lumubog ka man, nasira ka man, ano man ang nangyari sa iyo, through Christ, kapit ka sa Kanya, kakabangon ka, kakabawi ka. I want you to close your eyes right now. Wherever you are, kapatid, gusto ko mag-focus ka ngayon kay Lord. I believe that somebody in this place, that somebody who is watching right now, na sinasabi mo, na ikaw itong taong ito na naranasan ng lumubog. Maybe, meron dito, kapatid, para kang isang nasa kumunoy. Maybe, kapatid, para ka nasa isang labanan. Para ka nasa isang labanan na kung saan naiiskuran ka na naiiskuran ng kaaway. Napipilayan ka na ng kaaway. Nasusugatan ka ng kaaway. At ikaw ay sumasablay ng sumasablay sa bawat effort mo na maka-score man lang. At sinasabi mo, hindi ko na kaya, talunan na yata ako. Kapatid, through Christ, you have come to trust in God.
Pag nawawalan ka na ng kumpiyansa, pag nawawalan ka na ng pag-asa, maybe meron dito nanonood ngayon, kapatid. Nasa ospital ka, nasa tahanan ka, spiritually bankrupt ka or financially bankrupt ka, o may mabigat na pinagdadaanan sa buhay, hindi nagkataon na makinggan mo mensaheng ito. Through Christ, you have come to trust in God. Kapit kay Lord, He already won the battle 2,000 years ago. Pwede naman hindi ka sobrang galing. Pwede nga hindi nga ikaw yung best scorer eh. Pero pag nag-champion ng isang team, kasama ka sa nag-champion. Kahit na ikaw pa ang list. I want you to know, kapatid, kung ikaw ay na kay Lord, panalo ka na. Tatagumpay ka. Balik kay Lord. Balik kay Jesus. Balik kay Jesus. If you are this person right now, sinasabi mo, Lord, gusto ko maka-breakthrough. Gusto ko maka-bounce back. Kung ikaw ito, kapatid, mananalangin tayo. Lapit ka kay Lord. Nanalangin tayo. But make it your personal prayer. And after this, your life will never be the same again. Wherever you are, manalangin ka. Through Christ, makakabalik ka. Kaka-bounce back ka. Hataas ang kumpiyansa mo. Hataas ang tiwala mo kay Lord. Kakaroon ka ng pag-asa. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be my Lord, be my God, be my King. In Jesus' name, amen. Kung ikaw man ito, kapatid, pinagtatawanan ka na kasi na-iskoran ka, kasi napahiya ka ng kalaban, kasi natambakan ka, hayaan mo yung pagtatawa nila. Hanggat member ka ng Team Jesus, kapatid, hindi ka talunan. Na-iskoran ka lang. Nasugatan ka lang. Nadapa ka lang. Napahiya ka lang. Pero kapatid, nagwagi na si Lord. It is finished! Sabi ng ating Panginoon Kristo, tagumpay na siya. Dahil sa pagkapit mo sa Panginoon, kapatid, makakabangon ka, makakalaya ka. Nasugatan ka lang, nagkasakit ka lang, nagkautang ka lang, makakabawi ka, maniwala ka. Father, in the name of Jesus, I pray, God, na muling bumalik ang kumpiyansa ng kapatid na ito, Lord. Muling tumaas ang kanyang pananampalataya in the name of Jesus sa word na kanya napakinggan, Panginoon. Lord, I pray for faith. Lord, I pray for peace which transcends all understanding. Lord, I speak also for healing now in the name of Jesus. Receive your healing now in the name of Jesus. Receive your peace now. Muli kang bumangon, muli kang umasa, kapatid. May ibubuga ka pa. May ibabangon ka pa, kapatid. Magsimula ka muli kay Lord. Through Him. Through Him. Muli ka makakabangon. Muli ka makakalaya. Muli ka makakasamba. So starting today, kapatid, just thank God. Just praise the Lord. Bayad ka na. For your information, FYI lang, kapatid, na nasasaktan ngayon. FYI lang sa'yo, kapatid, na may karamdaman. FYI lang sa'yo, kapatid, na kung saan natambakan at bumagsak, you were redeemed. Hindi ka na nakasanla, malaya ka na. Pumarito ang Panginoong Isus para sa'yo. Mahal ka niya. Sinalpa ka niya. Mahalaga ka. Bumangon kang muli, kapatid. FYI sa'yo na gusto ng sumuko. Muli kang manumbalik kay Jesus. Muli kang kumapit, muli kang sumamba. Muli kang umasa, muli kang manampalataya. Come on! Let's worship Him today. He loves you so much. He cares for you. He is your Lord. He is your healer. He is your deliverer. He is the Lion of Judah, the Rose of Sharon, the light in the darkness. He is the Alpha and the Omega.
Jesus. Oh, God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Pasalamat ka kay Lord. Thank you, Lord. Come on, for the last time. Fill your heart with worship. Fill your house. Fill wherever you are with worship, with thanksgiving. Oh, thank you, Lord, my Savior. Thank you, God. Repeat it once again. I bought. Thank you, Lord. For buying me back. Thank you, Lord, for redeeming me. Sa mga kapatid na nanghihina, mga kapatid na nawawalan na ng kumpiyansa sa iyo, kapatid, na nawawalan ng pag-asa, unti-unting bumabagsak. Make it a prayer right now. Thank you, Lord. Kakabangon ka, abawi ka. Nanalo na si Lord. At kung kasama ka sa Team Jesus, panalo ka. Lord, salamat po sa ginawa mo. Dahil sa ginawa mo, may magagawa pa ako. May magagawa pa kami, Panginoon. Buti na lang, ginawa mo na muna, Lord. Tinapos mo na. Kaya Lord, may silbi ang buhay ng bawat isa. Makakabangon muli, may magagawa ka. Purihin ka, Panginoon, sa iyong matinding pagpapala sa mga taong nananampalataya at sumasamba sa iyo. Salamat po. Ngayong araw na ito, kapatid, gusto kong malaman mo, bayad ka na. Paid in full ka na. Bumangon kang muli para kay Lord. Para kay Lord. Gusto kong malaman mo, kapatid, na ikaw ay pinagpala ni Lord. At ikaw ay magiging pagpapala. Hindi ka wala lang sa mundong ito. May halaga ka. May kwenta ka. Dahil pines ka ni Lord para maging blessing ka sa iba. Right now, wherever you are, nasan ka mang lugar, lagi mong tatandaan, God blessed you for you to become a blessing. Right now, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time i-declare ito, believe it and receive it, kapatid. It will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these tremendous blessings. In Jesus' name, and everybody shout aloud, Amen and Amen. Come on, just worship God today. Sampahin mo ang Panginoon. Just type the word Amen right now. Just praise the Lord wherever you are. Praise the Lord. Jesus loves you. Mahal na mahal ka ni Jesus. God bless you, church.